Magandang umaga, no, sa lahat. Ngayon ay araw ng Lunes. So free time natin na ngayon. Tayo muna ay mag-relax, maglaba. So kailangan din natin mag-relax. So salamat sa Diyos dahil binigyan pa tayo ng another na buhay para maglingkod sa Diyos, no? Kahapon, salamat sa mga member, nag-try sila na mag-invite, ngunit ang kanilang na-invite ay hindi nagpunta. Pero merong dalawang bisita, no, sa ating young people na si Ricky. So sa kanila ay nakashare tayo ng kaligtasan. So napaka-importante mga kapatid, mga kaibigan, yung kaligtasan na ating ibabahagi sa mga taong hindi paligtas. Kasi gustuhin mo man o hindi, ang buhay natin ay sobrang napakaikli lamang. Kung hindi mo natanggap si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, ay mapapahamak ang iyong kaluluwa doon sa impyerno. Kaya nga sabi ng Bible, John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me. So ang kaligtasan mga kapatid ay hindi sa pamamagitan ng ating relihiyon, hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa, hindi sa mabuting pagbibigay, pagpamembro, keeping 10 commandments. Wala dyan, dahil ang kaligtasan ay ginawa na ni Christ sa cross. So wag mo nang dagdagan, wag mo nang sabihin na kailangan kong gumawa ng kabutihan, kailangan kong sumunod sa utos, kailangan kong magpamembro para maligtas. Ibig sabihin mga kapatid, ay ang ginawa ni Christ sa cross walang silbi. Okay? So ang kaligtasan mga kapatid ay sa biyaya. Ibig sabihin, ang biyaya ay matatanggap mo yan na walang kapalit. Bakit walang kapalit? Kasi si Christ nang gumawa sa kaligtasan, hindi tayo. So napaka-swerte ng mga tao mga kapatid dahil ang kaligtasan ginawa ni Christ sa cross. At ang sabi ng Bible in John 1:12, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So kung natanggap mo si Christ, ikaw ay sumampalataya sa Diyos bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, no? Sabi ng Bible, ikaw ay anak na ng Diyos. Ibig sabihin, pag anak ka na ng Diyos, hindi ka na mapapahamak sa dagat-dagatang apoy. Anytime kunin ka man sa kamatayan, at least ang iyong kaluluwa sa langit na. Yun ang promise ng Panginoong Diyos sa mga taong ligtas. Sa mga taong hindi ligtas, dun babagsak ang kanilang kaluluwa sa dagat-dagatang apoy. So kapatid, kaibigan, ikaw ba ay nakasigurado na ng iyong kaluluwa ay pupunta sa langit 100%? Kung hindi pa, tanggapin mo si Kristo.